Para ipagtanggol ang kanyang boxing championship belt, aksidente niyang napatay ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling iyon, natigilan at natarante si Bastion habang pinapanood si Enzo na nakahandusay sa sahig. Mula sa mga manunood, ang mga nakakasakit na iyak ng asawa at anak ni Enzo ay tila mga matutulis na tinak na tumatarok sa puso ni Bastion. Walang kaligayahan sa tagumpay, tanging matinding pagsisisi at masidhing pagkakonsensya ang kanyang naramdaman. Hindi niya matanggap na nauwi sa ganito ang lahat. Sa tahimik na sementeryo, habang nakatitig sa larawan ni Enzo, hindi pa rin niya matanggap ang mapait na katotohanan. Ang ina ni Leo ay ibinuhos lahat ng sisi sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita, kundi paulit-ulit na humihingi ng tawad. Para sa tinatawag na karangalan, nawala sa kanya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang bigat ng kasalanang ito ay tuluyang nagtulak sa kanya na isabit na ang kanyang mga guwantes at iwan ang mapait na ring. Mabilis ang lumipas ng 3 taon, ngunit madalas pa ring ginaisang si Bastion ng masasamang panaginip. Ang mga alaala noong taon na iyon ay paminsan-minsang bumabalik sa kanyang isipan. Naging tahimik at malungkutin siya, namumuhay sa pamamagitan ng mga panapanahong trabaho sa isang quarry. Inakala niyang magpapatuloy na lamang habang buhay ang madidilim na araw na iyon. Ngunit muling nagbiro ang kapalaran. Isang araw, kararating lamang niya mula sa trabaho nang makita niya ang hipag ni Enzo na nakaupo sa kanyang bakuran. Sa pagkakataong ito, dala niya ang isang pakiusap na buhay at kamatayan. Noong nakaraang buwan, pumunta ang anak niyang si Leo kay Max upang dalawin ang kanyang pinsan, ngunit nangganyo siya ng pinsan nito na makisali sa pagbebenta ng mga ilegal na kalakal. 3 linggo na ang nakalipas, nakatanggap si Emma ng desperadong voice message mula sa kanyang anak, nagsasabing siya ay nasa panganib at nakikiusap na siya ay iligtas. Pagkatapos marinig iyon, agad niyang sinubukan kontakin ang kanyang anak, ngunit patay na ang telepono ni Leo. Nire-report na rin niya ito sa pulisya, ngunit 1 linggo na ang lumipas at wala pa ring progreso. Dahil wala nang ibang malapitan, lumapit si Emma kay Bastion, umaasang matutulungan siya nitong hanapin ang kanyang anak. Hindi nagdalawang isip si Bastion. Alam niyang ito ang utang niya sa mag-ina. Bago siya umalis, iniabot ni Emma kay Bastion ang isang protective bracelet na matagal na niyang suot, umaasang magiging maayos ang lahat para sa kanya. Agad na nagtungo si Bastion sa syudad ng Max base sa address na ibinigay. Madali niyang nahanap ang apartment. Pag-akyat niya ay balak na sana niyang kumatok, ngunit natagpuan niyang bukas na ang pinto. Walang tao sa loob at ang mga nagkalat na gamit ay palatandaan ng naganap na kaguluhan. Habang siya'y naguguluhan, isang malamig na baril ang idiniin sa kanyang ulo. Ang may hawak ng baril ay isang babae. Marahas siyang itinulak nito sa pader. Ang babae ay si Kenza, isang squad leader mula sa lokal na pulisya. Nang matiyak nitong hindi banta si Bastion, tinanong niya ang pakay nito. Ipinaliwanag ni Bastion na hinahanap niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Leo. Nagulat si Kenza nang marinig iyon, dahil hinahanap din nila si Leo. 3 linggo na ang nakalipas nang makatanggap sila ng ulat na may nakarinig ng putok ng baril sa isang abandonadong pabrika. Agad na pinangunahan ni Kenza ang kanyang grupo papunta roon. Habang nagsisiyasat, natagpuan nila ang isang malaking bakas ng dugo sa sahig. Sinundan ni Kenza ang bakas habang hawak ang flashlight hanggang sa makarating siya sa isang bodega at masaksihan ang nakakasindak na tanawin. Ilang bangkay na hubot-hubad ang nakahilera, lahat ay patay. Karamihan sa kanila ay pinaslang gamit lamang ang isang saksak ng kutsilyo. Ang kasong iyon ay labis na ikinagulat ng hepe ng pulisya. Nakilala ni Kenza ang ilan sa mga biktima. Lahat sila ay kabilang sa isang sindikatong nagbebenta ng ilegal na kalakal na pinamumunuan ni Landalo. Ngunit si Landalo mismo ay wala sa mga namatay. Naniniwala si Kenza na ang lokal na Manor Gang ang may kagagawan, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang kasamahan, iniisip na gawa-gawa lang niya ito. Nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit hindi nila alam na tama ang hinala ni Kenza. Si Abdul, ang pinuno ng Manor Gang, ang pumatay sa lahat ng tauhan ni Landalo. Nakaligtas si Landalo, ngunit mabilis siyang napalibutan ng mga tauhan. Habang tumatakas, pinabagsak siya ng kamao ni Dries, ang pangalawang pinuno ng Manor Gang. Agad na pinagtulungan ng mga tauhan si Landalo at ang kanyang kapalaran ay nanatiling hindi alam. Kahit totoo ang lahat ng ito, wala pa ring ebidensya si Kenza. Bilang isang pulis, alam niyang napakahalaga ng ebidensya. Sinabi ng hepe na maaari lamang siyang tulungan kung may sapat siyang patunay. Habang naghahanda si Kenza na maghanap ng mga pahiwatig, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang impormante. Ang pagkabalisa sa boses ng kausap ay nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Hindi nagtagal, nagkita sila sa rooftop parking lot. Ang impormante ni Kenza ay si Leo.
Tinanong siya ni Kenza kung ano ang problema, at sagot ni Leo ay nasa malaking panganib siya. Nasa bodega si Landalo at ang kanyang mga tauhan. Naroon din siya at alam niya kung sino ang pumatay sa kanila. Nang marinig iyon, tinanong agad ni Kenza kung ang Manor Gang ba ang may kagagawan. Sa takot, sinabi ni Leo na nakita siya ng mga ito at kapag nahuli siya, tiyak na mamamatay siya. Sakto namang may dumating na sasakyan ng pulis. Nang makita ito, agad tumakbo si Leo palayo. Nagpakilala si Kenza at sinubukang habulin siya, ngunit nakahanda si Leo, nakapwesto na ang nobya niyang si Inya upang sunduin siya. Nang makasunod si Kenza, mabilis nang nakatakas ang dalawa. Kasunod ng ilang pahiwatig, nagtungo si Kenza sa bahay ni Kenji, na pinsan din ni Leo. Doon ay muli niyang nakatagpo si Bastian, na naghahanap din kay Leo. Nakakita si Kenza ng litrato ni Inya sa mga larawan at kinuha ito. Nang magtanong sila sa mga tambay sa ibaba, nalaman nilang sinalakay ng isang grupo ang bahay ni Kenji at halos patayin siya sa bagbog. Nasa ospital na ito ngayon para magpagamot. Agad na nagtungo si Kenza sa ospital, ngunit nauna na roon si Bastian. Sa simula'y ayaw ni Kenza na makipagsanib puwersa kay Bastian. Nasa tungkulin siya at hindi niya gustong may humahalo. Ngunit nang sabihin ni Bastian, namatay ang ama ni Leo dahil sa akin, napahinto si Kenza. Ikinuwento ni Bastian ang nangyari, namatay si Leo dahil sa kanyang mga kamay, at kailangan niyang bumawi. Hindi na tumutol si Kenza. Sinabihan niya si Bastian na maaari siyang sumama, ngunit kailangang sumunod siya sa lahat ng utos at huwag gagawa ng sariling hakbang. Sabay silang pumasok sa ospital at nakaharap si Kenji. Ipinakita ni Kenza ang litrato ni Inya. Sinabi ni Kenji na hindi niya ito gaanong kilala, ngunit pamilyar siya sa kapatid nitong si Fato. Si Fato ay nagtatrabaho sa isang nightclub na tinatawag na Popcorn, kaya't nagtungo sila roon upang maghanap ng mga bakas. Nais malaman ni Bastian kung sino ang nasa likod ng pananakit kay Kenji. Ipinaliwanag ni Kenza na ang Manor Gang ang may gawa nito. Habang nagsasalita, napansin niya ang dalawang binatang nakatayo sa tarangkahan ng ospital. Nakilala agad ni Kenza na miyembro sila ng Manor Gang. Nandoon sila upang bantayan si Kenji. Mayabang ang kanilang pananalita, puno ng pangungutya kay Kenza, at may kasamang pang-aasar. Hindi ito pinansin ni Kenza. Sinabi niya sa kanila na iparating sa kanilang pinuno na balang araw, siya mismo ang magdadala nito sa kulungan. Bago sila umalis, sinabi ng dalawang tauhan, pakisabi na rin ng hi sa kapatid mo. Agad nagbago ang ekspresyon ni Kenza. Mabilis siyang humabol, hinugot ang kanyang batuta, at handa nang sugurin ang dalawa. Kung hindi siya napigilan agad ni Bastian, baka napahamak na ang mga ito. Ngunit ang padalos-dalos na aksyon ni Kenza ang nagdulot ng malaking problema. Ang paggamit ng dahas sa pampublikong lugar ay nagdulot ng masamang epekto. Dahil dito, inutusan siya ng kanyang superior na isuko ang kanyang badge at baril, pansamantalang sinuspinde para sa investigasyon. Sa kabila ng suspensyon, hindi pananghinaan ng loob si Kenza. Nagdesisyon siyang makipagsanib puwersa kay Bastian upang magtungo sa misteryosong nightclub at maghanap ng mga pahiwatig. Samantala, sa isang abandonadong cement factory sa liblib na lambak, naroon sina Abdul at Dries. Marahas nilang pinahirapan si Landalo. Nalaman nila na nagdala ito ng 300 kilo ng kontrabando sa Max. Ngunit matigas ang loob ni Landalo at tumangging ibunyag ang tagwan. Gayunman, natuklasan ni Abdul sa huling paglalakbay niya ang isang paraan. Ipinahuli niya ang buong pamilya ni Landalo. Nang ipakita sa kanya ang video ng kanyang asawa at anak na nahihirapan, bumigay ang matigas na si Landalo at napilitan ng sabihin ang tagwan. Agad nagpadala ng tao si Abdul upang kunin ang kontrabando at inutusan ang natitirang tauhan na ipaskil ang mga wanted poster ni Leo sa buong syudad. Para sa kanila, kung hindi nila agad mahuli si Leo, mauuwi sa wala ang lahat ng plano nila. Ngunit sa hindi inaasahan, nagtatago si Leo sa apartment na nasa itaas lang ng kanilang pinagtatagwan, lihim na minamasdan ang lahat ng nangyayari. Alam niyang kapag nahulog siya sa kamay ng kaaway, tiyak na malupit ang kanyang kahihinatnan. Mabuti na lamang at palaging nasa tabi niya si Inya upang pakalmayan siya. Hindi nagtagal, dumating sina Kenza at Bastian sa nightclub. Sa unang tingin, napansin nila si Fato sa likod ng bar. Agad siyang nilapitan ni Kenza at diretsahang tinanong tungkol sa kanyang kapatid. Inakala ng gwardya na naroon sila upang manggulo, lalo pat kasama nila si Bastian. Agad nagpasaklolo ang gwardya at ilang sandali lamang ay napalibutan na si Bastian. Walang sabi-sabi, umatake agad ang mga ito. Ngunit si Bastian ay dating boxing champion, mabilis, malakas, at sanay. Madali niyang nailegan at nasalag ang kanilang mga atake. Sumali rin si Kenza, gamit ang kanyang batuta. Mabilis bumagsak ang mga kalaban.
Natalo sila ni Bastian ng halos walang kahirap-hirap. Nilapitan niya si Fato at ipinaliwanag na wala siyang masamang intensyon, nais lang niyang malaman ang kinaroroonan ng kapatid nito. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang baril ang itinapat ng palihim sa kanyang likod. Mabuti na lamang at maagap si Kenza, agad niyang pinaputukan ang kalaban at nailigtas si Bastian. Matapos makuha ang impormasyon tungkol kay Inya, umalis na sila ng nightclub. Alam ni Kenza na ang Flavlin, kung saan nagtatago si Inya, ay isa sa pinakamagulong lugar sa Max, isang lugar na ni pulis ay hirap pasukin. Panganib ang pumasok doon sa gabi, kaya't naghintay sila hanggang umaga upang makahanap ng tamang pagkakataon. Pagbalik sa tirahan ni Kenza, tinulungan niyang gamutin si Bastian. Habang nag-uusap, napatingin si Bastian sa isang photo collage sa gilid. Hindi na ito itinago ni Kenza. Inamin niya ng diretsyo na ang batang lalaki sa litrato ay ang kanyang kapatid. Ikinwento niya ang nakaraan, na siya ang dahilan kung bakit nagalit siya sa ospital. Lumaki silang magkasama ng kanyang kapatid sa parehong lugar kung saan lumaki rin si Abdul, ang leader ng gang. Nagtatrabaho noon ang kanyang kapatid sa komunidad, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nagalit sa kanya si Abdul. Isang gabi, tinali nila ito sa upuan at binuhusan ng gasolina, sa kasinunog ng buhay sa harap niya. Kinuhanan pa nila ito ng video at ipinadala sa kanya. Ang masakit na nakaraan na iyon ang siyang ugat ng matinding galit ni Kenza sa Manor Gang. Hindi inasahan ni Bastian na ganoon kalupit ang pinagdaanan ni Kenza. Sa sandaling iyon, hindi na niya iniisip ang kinabukasan, ang alam lang niya, baka hindi na siya mabuhay upang masilayan pa ang bukas. Samantala, sa kampo ng Manor Gang, lalong tumitindi ang sitwasyon. Sa 300 kilo ng kontrabando ni Landalo, halos hawak na ni Abdul ang lugar. Para mas mapalaki ang kita, nakipagkita siya kay Capotain, leader ng karibal na gang. Nais ni Capotain malaman kung ano na naman ang tukana nila. Ipinahayag ni Abdul na hindi na siya makikialam sa teritoryo ni Capotain, ngunit sa kondisyong mula ngayon, lahat ng kalakal na ibebenta ni Capotain ay dapat manggaling sa kanya. Nais malaman ni Capotain kung ano ang mangyayari kung hindi siya sumunod. Halos hindi pa tapos magsalita si Capotain nang ipinalabas ng mga tauhan ni Abdul si Landalo, bagbog at nakagapos ng bakal sa dalawang motorsiklo. Bigla silang pinaandar, at sa matinding hatek ay napasigaw sa sakit si Landalo. Hanggang sa isang malutong na tunog ang narinig, napigtal ang dalawang braso ni Landalo. Napakalupit ng eksenang iyon, at kahit si Capotain ay nayanig. Samantala, ang aksyon ni Kenza at Bastian sa nightclub ay nai-report na sa istasyon ng pulis ng mga gwardyang nasaktan. Natukoy ng hepe na si Fato ang kanilang target. Inutusan niyang dalhin si Fato, at hanapin din ang lalaking nanggulo. May isa pang opisyal na ipinadala upang hanapin si Kenza. Ngunit sa oras na iyon, sina Kenza at Bastian ay nakarating na sa apartment ni Leo. Nang makasalubong ng dalawa si Leo sa ika-17 palapag, agad na nalaman ni Abdul ang kinaroroonan ni Leo. Si Leo, na walang kamalay-malay sa nakaambang panganib, ay galit na galit kay Bastian. Hindi niya kailangan ng taong pumatay sa kanyang ama para iligtas siya. Sa huli, si Kenza ang gumamit ng kanyang kasintahan upang kausapin siya, at doon lamang pumayag si Leo na sumama sa kanila. Ngunit pagdating nila sa ibaba, nahabol agad sila ng mga tauhan ni Abdel. Nagbunutan ng armas ang magkabilang panig, at matalim ang kanilang mga titig. Sinabi ni Bastian na mauna na sila habang siya ang haarang sa mga kalaban. Mabilis na sumiklab ang labanan. Nang mapatamba niya ang dalawa, napansin niyang may paparating pang mas marami. Hindi na siya nagdalawang isip, tumakbo siya. Ang mga kalaban ay armado, may mababanggas na mukha, at mukhang aabutan na siya. Sa oras ng panganib, biglang dumating ang mga pulis mula sa kabilang direksyon, agad na tinapos ang banta. Naprotektahan din sina Kenza at ang iba pa. Lahat ng ito ay dahil sa punong hepe. Matapos malaman mula kay Fato na pumunta sina Kenza at Bastian sa Flavlin, agad niyang naisip kung gaano kapanganib ang lugar na iyon. Kaya't inutusan niyang mag-armas ang lahat at magtungo roon upang tulungan sila. Dahil dito, nakaligtas ang grupo. Hindi nagtagal, dinala silang lahat pabalik sa presinto. Labis ang emosyon ni Fato nang muling makita ang kanyang kapatid. Siya rin ang naging tapat sa hepe, kaya't nailigtas ang kanyang kapatid. Si Kenza naman ay ipinatawag sa opisina ng hepe. Matapos ang mga nangyari, nagbago rin ang tingin ni Leo kay Bastian. Nagpasalamat siya dito dahil isinugal nito ang buhay upang iligtas siya. Lubhang nagulat si Bastian sa pasasalamat na iyon. Hindi niya inasahan kailanman ang kapatawaran ni Leo, sapat na sa kanya ang mabigyan ng pagkakataong bumawi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Bastian, kalmado si Leo.
Sa isang banda, pareho silang nakaranas ng sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Ngunit ang mga nangyari ay dapat harapin ng mahinahon. Dapat laging nakatingin ang buhay sa hinaharap. Ang mga salitang iyon ay tila nakapagpagaan ng bigat sa puso ni Leo. Pagkatapos nilang mag-usap, lumabas si Kenza mula sa opisina. Ibinigay na muli ng hepe ang kanyang armas at badge. Susunod, kukunin nila ang pahayag ni Leo. Ito ang magiging susi upang pabagsakin si Abdul. Ngunit pagpasok nila sa silid interogasyon, nakatanggap agad ng balita si Abdul. Malinaw na may tumutulo ng impormasyon mula mismo sa loob ng presinto. Labis ang takot ni Abdul, dahil kapag sinabi ni Leo sa mga pulis ang kanyang nakita, tiyak na magiging sakuna iyon para sa kanya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kaya't kumilos siya agad. Ilang bahagi ng Max ang sabay-sabay na nakaranas ng mga insidente. Sunod-sunod na ipinadala ang mga pulis sa kani-kanilang nasasakupan. Nang magising ang hepe sa nangyayari, halos wala ng tao sa presinto at ang mapa ng lugar ay punong-puno na ng pulang marka. Dito nagsimula ng isalaysay ni Leo ang kanyang karanasan. Ilang linggo na ang nakalipas, sa tulong ng pinsan niyang si Kenji, nagsimula siyang magtrabaho para kay Landlo. Hindi nagtagal, nadiskubre niya ang pakikipagtransaksyon ni Landlo ng mga ilegal na gamit. Bilang baguhan, wala siyang karapatang makisali, kaya't nagtago siya sa lumang sasakyan sa labas. Ngunit biglang lumitaw si Abdul at ang kanyang mga tauhan. Halos hindi makahinga si Leo sa takot. Naglabas ng armas ang grupo at pumasok sa abandonadong pabrika. Sinundan sila ni Leo, dala ng kuryusidad, at nakita niyang hawak na ni Abdul ang lahat ng tao ni Landlo. Inabot ni Abdul ang isang bungkus ng pera sa isang estranghero na may sombrero. Bagamat hindi niya malinaw nakita ang mukha, hinala ni Leo na iyon ang nagtaksil kay Landlo. Upang pilitin si Landlo na ibunyag ang kinaroroonan ng mga ilegal na gamit, pinatay ni Abdul ang isa sa kanyang mga tauhan. Agad na tumakbo si Leo, ngunit ipinahabol siya ni Abdul. Mabuti na lang at nakatakas siya. Nang tanungin siya ni Kenza kung bakit siya tumakbo nang makita ang pulis, nag-atubili siya bago nagsalita. Narinig daw niya mula sa mga tauhan ni Landlo na kaya lumakas ng husto ang grupo ni Abdel ay dahil may koneksyon ito sa pulis. Napatingin si Kenza sa kasamahang pulis sa tabi niya. Ang traidor, na natakot, biglang tumaga ng isang pulis at tinutukan ng patalim si Kenza. Sa gulat, mabilis na binaril ni Kenza ang traidor. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, biglang nawalan ng kuryente ang buong presinto. Hindi pa man nakakabawi, biglang sumugod ang mga armadong lalaki mula sa gilid, at pinaputukan sila ng walang tigil. Sa pagkakataong nagre-reload ang isa, mabilis na nakapatay si Kenza. Umatras agad ang iba. Ang ilan, na bagong tayo, ay tinamaan muli ng bala. Mabuti na lang at nakatakas sila papunta sa isang silid. May emergency exit malapit, ngunit nang sumilip ang hepe, sinalubong siya ng mga bala. Agad na itinaas ni Kenza ang kanyang baril. Lumitaw mula sa dilim si Abdul at ang kanyang mga tauhan. Pati ang pintuan sa tabi nila ay binaril at nabasag. Napilitan silang magtago sa silid sa kabila. Sinimulan na ng mga kalaban na sirain ang pinto, ngunit hindi nila namalayan na nakatakas na pala sina Kinsa sa isang gilid. Pagpasok ni Abdul, wala nang tao sa loob. Plano sanang umatake ni Kinsa mula sa likod ng isang kalaban, ngunit agad siyang natuklasan. Rumspawned agad si Bastian at nakipagbuno, ngunit bago pa siya makahinga, sumugod na ang isa pa. Alam niyang hindi ito magtatagal, kaya't kinuha niya ang bulletproof vest mula sa napatay na kalaban at ginamit itong panangga. Sumugod siya habang pinapaputukan ng ilan. May dala pang pamalo ang isang kalaban, at malakas ang bawat hampas. Samantala, sumugod si Abdul patungo kay Leo. Siya ang target nila ngayong araw, kapag nakuha nila si Leo, sulit ang panganib na ito. Ngunit nakalimutan niyang nasa tabi lamang si Kenza. Hindi rin siya tinantanan ni Abdul, patuloy siyang hinabol at inatake. Sa kabilang banda, nakaharap ni Bastian si Dries, ang may dalang pamalo. Malalakas at mabibigat ang bawat hampas nito, at tanging liksi lamang ang sandata ni Bastian upang makaiwas. Kapag nakakita ng pagkakataon ng kalaban, tiyak na malalagay siya sa panganib. Si Kinsa naman ay hirap din, dahil sa laki at lakas ng kanyang kalaban. Sa gitna ng labanan, nasaksak si Bastian sa tiyan ng matalim na bagay ni Dries. Bumigay agad ang kanyang katawan sa tindi ng sakit. Nagsunod-sunod ang mabibigat na suntok ni Dries hanggang halos mawalan siya ng malay. Ngunit lumaban pa rin si Bastian hanggang sa mapabagsak niya si Dries. Samantala, natapos na rin ang laban ni Kenza. Nasaksak niya sa mata si Abdul gamit ang kanyang batuta, at buong lakas itong isinabog sa poste. Inalalayan ni Leo si Kinsa palabas ng usok at gulo. Ang labanang nagtagal ng ilang araw ay sa wakas nagtapos sa kanilang tagumpay.
Sa huling bahagi, tinupad ni Bastian ang kanyang pangako at dinala si Leo pabalik sa kanyang ina, ligtas at buo. Ang hakbang na ito ay hindi lang nagligtas kay Leo, kundi nagbigay rin sa kanya ng kalayaan mula sa nakaraan. Sa wakas, kaya na niyang harapin ang sarili at mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panunood ng pelikula.